Kailangan mo mag-focus, Eman. Kumbaga sa hayop, wild pa ang mga kapangyarihang meron ka kaya't hindi mo sila makontrol. Kailangan mong pagtuunan ng pansin ang bawat kakayahang meron ka at maging pamilyar sa kanila. Paliwanag ni Imelda. Nakaupo si Eman sa lapag habang nakaekis ang mga paa. Tagaktak ang pawis habang nagko-concentrate sa pinapagawa ni Imelda. Pinapadama sa kanya isa-isa ang mga kapangyarihang taglay niya. Maghapon na tinuruan ni na Lola Ising at Imelda si Eman kung paano nito kokontrolin ang kapangyarihang taglay. Pinainom din nila si Eman ng mga kinatas na kakaibang halamang gamot na nakapagpapapuro ng enerhiya. Nanunood lang si Claire sa pagtuturo nila kay Eman. Itinago lang niya ang itim na bato at hindi ibinaon sa lupa. Naisip niyang baka kailanganin niyo ni Eman. Madilim na nang matapos ang pagtuturo kay Eman. Nag-hire na lang ulit si Claire ng grab taxi para mabilis silang makauwi sa Bataan. Mama, may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo. Pero mamaya na lang. Kailangan din kasing malaman niyo ni Papa. Bahagyang napatingin si Eman sa driver. Sige anak, mamaya na lang. Nakatulog si Eman sa biyahe dahil sa pagod. Bandang 10:00 na ng gabi sila nakauwi sa bahay. Tulog na sina Mimi at Elena habang naghihintay si Andrew sa sala at nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Han, umalik si Claire sa pisngi ng asawa. Nagmano naman si Eman dito. Kumusta ang lakad nyo? Ayos naman Han, maraming nasagot si Lola Ising sa mga tanong ko tungkol kay Eman. Nilingon ni Claire ang anak na pasalampak na upo sa couch. Matagal na palang alam ni Eman ang tungkol sa akin at matagal na niyang napapansin na may kakaiba sa kanya. Ano yung kakaiba sa'yo, Eman? Tumingala muna si Eman para matiyak na hindi siya maririnig ng mga kapatid. May mga kakaiba akong kakayahan na wala sa pangkaraniwang tao, Papa. Matalas ang pandinig at paningin ko. May kakaiba akong lakas at mabilis ang paghilom ng mga sugat ko. Ang buong akala ko ay mula yon sa lahing aswang na side ni Mama. Pero ang sabi ni Lola Ising ay nagmula ang kakayahan ko sa lahi ng mga babaylan. Napatingin si Andrew kay Claire na tila nagtatanong. Totoo yon Han, posibleng nagmula yon sa yumaong ama ni Eman. Isa siyang bayugin. Yun ang tawag sa mga lalaking mula sa lahi ng babaylan. Alam mo rin ba anak na nagmula ako sa pamilya ng mga aswang? Tanong ni Andrew kay Eman. Umiling siya. Hindi po. Pero wala naman po sa akin yun kahit ano pa ang lahing pinagmulan ninyo. Para sa akin ay kayo ang papa ko. Napangiti si Andrew sa tinura ni Eman. Masarap sa pakiramdam na ama ang turing sa kanya ng kinikilalang anak. Papa, may dapat po pala kayong malaman. Ano yun? Yung dalawang aswang na umatake sa amin ni Mimi at Elena sa taxi, kilala ko po sila. Sino sila? Sabay na tanong ni Claire at Andrew. Mga kaklase ko po sila. Sina Dina at Dindo, yung apo ng pinagpapatahian ng school uniform namin. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sigurado ka ba dyan anak? Tanong ni Andrew. Opo. Nung una pa lang ay amoy ko na ang malansang dugo ng tao mula sa kanila. Tsaka nagkaharap kami ni Dina sa rooftop ng school. Kinumpronta ko po kasi siya. Nagpalit siya ng anyo sa harap ko mismo. Ma, hindi mo po yata sila nakikita pa sa patahian? Umiling si Claire. Hindi pa. Hindi ko sila napansin nung dinala ko ang sukat ninyo kay Aling Trining. Salamat sa impormasyon anak. Kahit paano'y may lead na kami kung saan magsisimula ang pag-iimbestiga. Papa, mag-ingat po kayo sa pag-iimbestiga sa kanila. Wala silang konsensya. Kahit yung kaklase ko na si Therese, muntik na nilang mabiktima nung Friday. Kilala niyo po ang papa niya, si PO3 Ramos. Mabuti at naabutan ko siya at nailayo bago pa makalapit yung mga aswang. Tauhan ko siya. Masipag at dedicated sa trabaho. Matagal na siya sa presinto. Kaya ka ba ginabi nung Friday? Nagdududang tanong ni Claire. Napakamot ulit sa ulo si Eman. Sorry ma kung nagsinungaling ako.
Kinutuban kasi ako na may hindi magandang pinaplano yung si Dina sa meetup nila ni Therese, kaya sinundan ko siya. Nauunawaan ko anak, pero sana sa susunod, magsabi ka sa akin kung may panganib kang susuungin. Opo, sorry po. Sige na, matulog ka na. Maaga pa ang pasok mo bukas. Umakyat na si Eman at iniwan ang mga magulang sa sala. Pakiramdam niya ay magkakalas-kalas ang mga buto niya sa sobrang pagod. Han, I'm planning to catch them as soon as possible. Pwede ko bang hingin ang suporta mo para makorner sila? Kung kaya mo, tapusin mo na rin para matapos na ang patayan dito sa atin at maging ligtas na para kina Eman. Sige, gagawin ko makakaya ko para matulungan kayo. Ayoko ring patagalin pa ang problemang to. Yumakap si Claire sa asawa. Kinabukasan. Sir! Sumaludo si PO3 Ramos pagpasok ng opisina ni Andrew. Nahuli ang 5 sa mga miyembro ng Viper Gang. Ini-interrogate na sila ngayon. Ang sabi nila, nilusob daw ng 2 aswang yung hideout nila kaya sila nagpulasan. Inilipad daw palayo ang leader nilang si Alex Guzman at isa pang miyembro nila. Hindi na nila alam ang nangyari at wala silang balita sa kanila. May mga biktima pa palang hindi nakikita? Oo sir, ang problema, walang naniniwala sa kanila dun sa baba. Pinaglululoko lang daw sila ng mga gunggong. Kahit sino naman hindi maniniwala kung hindi pa nila nakikita sa personal. Bababa ako mamaya para makausap ko sila. Napasandig si Andrew sa swivel chair niya. This case is becoming more complicated. Pero ang maganda, may lead na tayo. We will do a stakeout soon. Planuhin natin para masukol sila. Sir, kilala niyo na ang mga aswang? Apparently yes. Pero delikado kung tayo lang ang magmamatsyag at walang backup. Wala tayong laban sa lakas ng mga yon. We need more people. Pero sasabihin nating taong kahina-hinala ang mamatsyagan at hindi aswang. Sige sir. Oo nga pala. Iniligtas ng anak mo ang anak ko sa mga aswang kaya malaking pasasalamat ko sa kanya. Nabanggit nga ni Eman kagabi lang. Mabait ang panganay kong yun. Matulungin at malakas ang loob. May pinagmanahan naman sir. Magandang pagpapalaki niyo sa kanya. Marespeto at magalang na bata. Sir, pwede ko bang maimbita ang pamilya ninyo sa isang dinner sa bahay bilang pasasalamat? Pagluluto kayo ni Mrs. Sige, kailan ba? Sa Friday sir. Sige, sasabihin ko sa asawa ko. Salamat sir. Sumaludo muna ito tsaka lumabas na ito ng silid. Muling ibinalik ni Andrew ang tingin sa files ng mga biktima ng aswang. Kahit paano ay nagkakalinaw na ang hawak na kaso. Wala nga lang siyang magagawa sa ibang kasong pagpatay ng mga aswang na yon na hindi pa nailipat sa departamento nila. Pinuntahan ni Andrew ang miyembro ng Viper Gang para tanungin ang mga to. Iisa ang deskripsyon ng mga to sa 2 aswang na nakita nila. Napansin ni Emma na iniiwasan na siya ng kambal pero kapag hindi siya nakatingin ay nakikita niya sa peripheral view na masama ang tingin ng mga to sa kanya. Dama rin niya ang pagnanais ng mga ito na patayin siya. Mas naging matalas ang pakiramdam niya matapos siyang turuan ni na Lola Ising. Hindi pa rin sila sumusuko. Eman? Pukaw ni Teresa sa atensyon niya. May hinala kasi ako, pero hindi ako sigurado. Pwede ba kitang makausap mamayang uwian? Oo, sige. Naisip ni Emma na dapat ding malaman ni Therese kung sino ang mga aswang na nagtangka sa buhay nito para makaiwas agad. Uwian. Naunang lumabas si Therese at maghihintay na lang daw ito sa may gate ng school. Si Eman kasi ang isa sa nakasign na cleaner sa classroom. Nagsabi rin siya sa papa niya na cleaner siya kaya mahuhuli siya ng uwi. Kakain daw muna ito ng merienda sa malapit kasama ng mga kaibigan niya habang hinihintay siya. Halos kalahating oras din ang inabot bago natapos ang paglilinis ni Andrew at ng 2 kaklase. Nag-text siya sa papa niya na tapos na silang maglinis. Nagmamadaling lumabas si Andrew para puntahan si Therese sa gate. Tanaw niya mula sa malayo na kausap ni Therese si Nadina at Dindo.
Halata sa mukha ni Therese ang pinipigilang takot nito. Patakbong lumapit si Eman sa mga to tsaka humarang sa pagitan nila. Itinago sa likod niya si Therese para protektahan ito. Anong kailangan ninyo kay Therese? Nagbabanta ang mga tingin ni Eman sa kambal. Napipikon na ako sa'yo. Mariing sambit ni Dindo. Lahat na lang pinapakialaman mo. Pipigilan ko kayo sa lahat ng masasamang balak ninyo. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa dalawa. Nakahanda sa anumang pinaplano ng kambal. Sa tingin mo talaga may labang ka sa aming dalawa? Ngumiti si Dindo. Lumapit pa kay Eman at nakipagtagisan ng titigan. Namumula ang mga mata ni Dindo. Planong magpalit ng anyo kahit maliwanag pa at marami pang tao na dumadaan. Sa palagay mo, urungan kita? Kahit kailan, hindi magwawagi ang kasamaan. Tandaan mo yan. Eman! Titig ng papa niya. Papa! Tawag ni Therese sa papa nito na kasama sa pagsundo. Patakbo itong yumakap sa ama. Nagbalik sa normal ang anyo ni Dindo. May problema ba rito? Tanong ni Andrew habang palipat-lipat ang tingin kina Eman at sa kambal. May hawak itong buntot pagi. Tara na kuya. Aya ni Dina sa kakambal. May araw ka rin. Mahina pero mariing sambit ni Dindo kay Eman bago ito tumalikod at lumakad palayo. Aba, lokong yun ah. At nagbanta pa. Susugurin sana ni Andrew pero pinigilan nito ni Eman. Hayaan na natin siya pa. Napatingin ito sa hawak ng ama. May baon ka talaga niyan pa? Kailangan eh. Hindi tawang kalaban. Halika na. Sumakay na sila sa kotse ni Andrew. Sa likod na upo sina Eman at sa harap naman ang papa nila. Ang tagal mong maglinis ng classroom kuya. Reklamo ni Elena. Hindi maayos yung paglilinis ng mga nakaraang cleaners. Huwag ka nang mareklamo. Masarap naman yata merienda ninyo habang hinihintay ako eh. Sir, saan ko yung nakabili ng buntot pagi? Baka kailangan ko rin yan sa bahay namin at sa biyahe na rin. Marami pa ako niyan sa bahay. Nagamit namin noong may nakaharap na rin kaming mga aswang. Naitabi ko pa lahat. Magdadala ako bukas sa opisina para ibigay sa ibang pulis. Bahala sila kung gusto nila akong pagtawanan. Ito, sa'yo na. Iniabot ni Andrew ang pagi kay PO3. Salamat sir. Mukhang kailangan din ng iba nating mga kasamahan. Ano palang pakay sa'yo ng dalawang yun? Tanong ni Eman kay Therese. Tinanong ako kung bakit wala ako sa sementeryo. Sabi ko na lang, umalis ako agad kasi ang tagal nila. Napabuga ng hangin si Therese. Pero bakit parang ang lakas ng kutob ko na may kinalaman sila sa mga aswang? Tiyempo kasi na doon nila ako pinaghintay sa sementeryo. Tapos, dumating yung dalawang aswang. Tapos kanina inaya nila akong sumama sa kanila. Sila nga yung mga aswang, Therese. Mag-iingat ka sa kanila. Kung maaari, umiwas ka. Ano? Sila yung mga aswang na nakita natin? Namutla si Therese sa takot. Hindi nga. Totoo na yan, iho? Yung dalawang kabataan na yun ng mga aswang na gumagala rito at pumapatay? Tanong ni PO3 Ramos. Opo, nakita ko mismo si Dina sa rooftop na nagpalit ng anyo habang kinukumpronta ko siya. Napayakap sa sarili si Therese. Nakakatakot. Bakit ba ako nagpauto sa kanya at nakipagkita? Muntik na akong maging hapunan ng mga aswang. Kaya anak, ilang ulit kong sinasabi sa'yo na huwag kang basta magtitiwala at magpapauto sa hindi mo pa kilala. Madali kang masyadong nabobola. Opo papa, hindi na po mauulit. Magtatanda na ako. Ihatid na muna namin kayo sa inyo, sabi ni Andrew. Magsara kayo ng maigi at huwag magbubukas ng bahay sa alanganing oras. Mukhang itong anak mo ang target din ng magkapatid na yon. Papa, natatakot ako. Huwag ka na lalabas sa alanganing oras anak.
para iwas sa disgrasya. Tsaka matibay naman ang bahay natin, kaya't hindi sila basta-basta makakapasok sa bahay. Minsang nakapasok ang aswang sa bahay namin, winasak ang main door at pati silid ng mga anak ko. Mabuti at nakauwi kami kaagad ng asawa ko at may buntot pagi kami sa bahay. Hindi nga sir. Napaawang ang bibig ni PO3 Ramos sa narinig. Totoong sinabi ko, walang matibay na bahay sa mga aswang na gutom. Kailangan silang mapaslang para mapigilan ang pagpaslang nila ng mga inosente. Iniliko ni Andrew ang kotse sa kalye patungo sa bahay ni na PO3 Ramos. May pabor ako sir. Hindi sila pwedeng ikulong dahil delikado para sa ibang inmates na makakasama nila. Ilihim mo na muna ang nalaman mo. Kailangan natin paghandaan ang gagawin nating stakeout at makaharap ang dalawang yon. Naihatid ng mag-aama si na PO3 at Therese sa kanila. PO3, tawagan mo agad ako kung magkaroon kayo ng problema o kung anuman. Sige, salamat sir. Ingat sa daan. Pumasok na ang mag-ama sa bahay. Bakit ginabi kayo? Umalik si PO3 sa asawa. 7:00 na ng gabi. Naipit kami ng traffic sa ginagawang kalsada eh. Teka, magpapalit lang ako ng damit. Samantala, habang nasa daan na pauwi si na Andrew kasama ng anak, napansin ni Eman ang buntot pagi na nasa lapag ng kotse sa harap. Yung dulo kasi nun ay nakapatong malapit sa kambyo. Papa, nakalimutan ng papa ni Therese yung buntot pagi. Baka pwede tayong bumalik at ihatid dyan. Hindi kasi maganda ang kutob ko eh. Ayaw na sana ni Andrew na bumalik pa dahil pagod na rin siya sa trabaho at gusto na magpahinga. Pero nag-aalala din siya sa sinabi ng anak na hindi maganda ang kutob nito. Naalala niya ang sinabi ni Claire tungkol sa kakayahan ni Eman na makita at maramdaman ng masamang mangyayari. Sige, sana'y makalampas ulit tayo sa traffic doon, sa ginagawang kalsada. Ibinwelta ni Andrew ang sasakyan pabalik sa bahay ni PO3 Ramos. Naipit ulit sila sa traffic. Kinuha niya ang phone tsaka tinawagan si Claire para humingi ng tulong. Han, may hindi magandang kutob si Eman. Naipit kami rito sa traffic. Pwede mo bang puntahan yung address na isasend ko sa'yo? May kinalaman ba to sa mga aswang na yon? Tanong ni Claire. Oo Han, nanganganib ang isa sa mga kasamahan kong pulis at ang anak nitong kaibigan ni Eman. Sige, ako nang bahala. Mauna na ako roon, sumunod na lang kayo. Agad na nagbihis ng black blouse na bukas ang likod para malaya ang mga pakpak niya. Madalas siyang mapunitan ng damit sa bandang likuran dahil sa mga pakpak niyang iyon kapag inilalabas niya. Tinernuhan niya ito ng black pants at combat shoes para mas madali sa kanya ang makipaglaban sa mga aswang. Isinilid niya ang phone sa secret pocket ng pantalon. Itinali niya ang buhok tsaka nagmamadaling lumabas. Inilabas niya ang mga pakpak tsaka lumipad ng mabilis. Nakahanda na siyang harapin ang dalawang bagitong aswang at tapusin ang mga buhay para matigil na ang kasamaan ng mga to. Binilisan niya ang paglipad. Alam niyang hindi magkakamali ang kutob ng anak sa posibleng masamang mangyari.